mga luma o antigo at patapon na sanang gamit ng isang pamilya ay muli pong inirestore at ang ilan ay ginawa para bigyang bagong anyo. Bisitahin po natin at alamin kung ano-ano ito mga antique collection na ito. Sulyap sa nakaraan ang madarama ng bawat bibisita sa isang coffee shop sa Cavite City. Dahil sa munting museo na ito, makikita ang mga antigo o lumang kagamitan na naipreserba at binigyang halaga ng kolektor nito na isa ring history major na si Edwin Quinto. Nagsimula kami, maaga kami nagkinasal ng asawa ko. At maraming yung bahay ng lolo ko, maraming lumang gamit. Walang may gusto. So ginawa ko noon, naggawa kami ng maliit na bagay. Yung mga lumang gamit ngayon, in-incorporate ko sa bahay namin. Kasi nga, kulang pa budget namin. So kumuha ko ng mga magagandang gamit na luma at ni-restore ko unti-unti para magamit namin. Mga lumang TV rin, pwede mo gawing aquarium. No? 30 taon na ang antique restorator si Edwin. Ang bawat gamit na binibigyang buhay niyang muli ay may kanya-kanyang kwento. Isa na rito ang 1920s na bookshelf na ito. Magaling pa talaga sa lolo ko. Binili siya ng 1920s. Pinamana niya sa nanay ko. Nagamit pa niya, nilalagyan niya ng libro. Karamihan ng mga libro rito, yung original pa rin ang ginamit ng lolo ko at ng nanay ko. At actually, winax ko lang to. It's very well preserved. Ang mga antigong electric fan na ito, alam niyo bang mula pa ito noong 1920 hanggang 1970? At sa maniwala kayo at hindi, gumagana pa. Isang electric fan, ito 1960s. Ito sa lolo ko pa. Buti na tabi ng lolo ko. Nanay ko, inayos ko na lang ulit. So, ang ganda pa ng ikot niya. Ang sofa naman na ito na tinatawag na Ambassador Chair na sikat noong 1930 hanggang 1950, magagamit pa rin. Ito naman, napapatugtog pa rin ang 1960 stereo console kapag inilagay ang lumang plaka. Pero bukod sa restoration, ina-upcycle o binibigyan rin yan ng bagong anyo ang ibang lumang gamit. Yung dating gamit niya, mas papagandahin mo pa na pwedeng maging relevant na magamit natin ngayong modern times. Naglilink ka ngayon ng history mo to the present. So may gamit ito pala. So lalo na yung mga kabataan ngayon, lalo yung mga millennials at yung mga Gen Z, pag nakikita nila, wow, ito pala yung mga gamit. Ito nga pala yung paborito kong project na 1960s sa Sarauchi. Kung dati ay mga gamit lang ng pamilya ang kanyang nire-restore, ngayon, bumibili na rin si Edwin ng mga gamit na ibinebenta ng mga mangangalakal. Isa sa mga suking binibilan niya ay si Mang Ray Morales. Natutuwa ako. Kasi na kahit paano, kumita ako. Kasi apat yung anak ko, nag-aaral sila. Sabi niya nga, nire-restore niya. Kasi nakikita ko naman maganda. Natutuwa ako, nakikita ko nire-restore niya. Kasi mag-restore yan. Panibagong dala ni Mang Ben kay Edwin ay ang stroller na ibinenta niya ng ₱900. Popular to nung 40s hanggang 50s. Bago pa naging plastic yung mga carriage. Ito solid metal pa kaya napakabigat. Maganda rito, re-restore natin, paparechrome natin lahat ulit ito, papagawa tayo ng bagong canvas, pagawa natin ng bagong payong. Pwede ito maging mini bar, wine bar, or coffee bar siguro na naandar mo. Maganda. Napakahirap hanapin ito. Proud ang pamilya Quinto dahil hindi lang mga may edad ang humahanga sa mga antigong kagamitan kundi maging ang mga kabataan na napapadpad dito. Nung nakita ko yung mga gamit dito, yung mga old items, sobrang na-amaze ako. Kasi nga, as a millennial, never ko silang nakita or never ko silang na-experience. And every time that I go here, kahit pa paano, nagkakaroon ako ng idea or glimpse kung ano yung mga
gamit or ano yung mga ginagamit ng mga lolo't lola ko. Ngayon, itong knowledge na makukuha natin dito, somehow, mabibigyan natin to sa mga next generation. All the old things that he restored is really amazing. Nabubuhay yung yung mga sinaunang buwan. Tapos nakikita nyo yung kung paano niya ni-restore. Ito na lang nila makikita gawa ng yung katulad nito. Chimney. There's something of worth, but also something of beauty, and a little bit what we call psyche, because he will turn something which you wouldn't think was what he's turned. He will turn a sewing machine into a table. Ito naman, late 50s na gas pump. Binigay sa akin ng isang kaibigan ko. At bulok na bulok siya. Ngayon, binuhay natin. Lagyan natin ng bagong label ng pump. At, Bukod sa nakakalibang, nakatulong din sa pamilya ang pagre-restore ni Edwin dahil naibebenta nila ito. Anong pandemic, ang dami niya ngayong gagawin. So yun, at least hindi siya nade-depress, hindi siya na-stress habang ginagawa niya yung restoration. Yung iba nabibenta namin, pero mostly display kasi ayaw niyang pakawalan. Since siya yung nag-restore, parang nahihirapan siya ngayon na i-let go yung item na yon. Kwento ni Edwin, nagmamahal ang halaga o value ng isang antique kung noong unang panahon ay iilan lang ang tao na may ganitong bagay. Gaya ng kanyang na-restore na 150 years old na chest of drawers. binenta ko kasi meron akong na binenta sa akin galing probinsya na mid-19th century na chest